pangyayari? Kaano na ba tayo kalapit sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan? Gusto kong magbigay ng isang biblikal na pananaw sa ilang kasalukuyang mga nangyayari na nagaganap para sa mga Kristiyanong lalaki o babae na naninirahan sa Pilipinas. More American casualties are expected in the U.S.-Iran conflict after President Trump vows to avenge the deaths of several U.S. servicemen. Meanwhile, Iran announces a transitional leadership to take the place of its slain leader. On the third day of aerial assaults, the United States warned of a longer war as U.S. President Donald Trump vowed to avenge the deaths of 3 American servicemen killed during Operation Epic Fury against Iran. Trump says more casualties are likely as he again called on Iranians to rise up and overthrow their government. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. While Israel launches large-scale strikes on Tehran, the geopolitical map is shifting. Ang mga kamakilang pangyayari ay maaaring nag-iwan sa atin ng takot at pagkabalisa. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay nananatiling nasa kontrol ng anumang mga nangyayari. France is entering a new phase of advanced nuclear deterrence, announcing the country will increase the size of its nuclear arsenal. The president was speaking at the Ile Longue military base in western France, where the country's 4 nuclear submarines are stationed. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Tous ceux qui auraient l'audace de vouloir s'en prendre à la France savent le prix insoutenable qu'il y aurait pour eux à payer. Hayaan mo akong magsimula sa pagsasabi sa iyo na walang magandang maidudulot ang pagtuon sa maraming teorya tungkol sa kung sino ang gumagalaw sa likod ng mga anino o kung ano ang madilim na lihim na organisasyon ang nagtatangkang pamahalaan ng mundo sa likod ng mga eksena. Hindi ito magdudulot ng kapayapaan sa iyong isipan. Sa tingin ko, bawat Kristiyano sa Pilipinas at sa buong mundo ay nararamdaman na may isang espiritual na labanan na nagaganap. Ito ay isang bagay na maaari mong maramdaman sa panalangin kapag tinitignan mo ang mundo sa pamagitan ng lente ng Biblia. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Ngunit habang nakikinig ka ngayon, gusto kong itutok ang iyong pansin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi na nito sa mga huling araw, darating ang mga mapanganib na panahon. Iran is not just hitting Israel, but multiple Arab countries. Iranian fighter jets attacked Qatar, but were shot down, according to the Qatari military. In Bahrain, Iranian drones hitting residential high-rise buildings. In Kuwait, the international airport damaged by an Iranian drone strike. And tonight, Iran targeting Saudi Arabia, with damage seen in these oil fields. The Washington Post reporting over the past month, Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman has urged President Trump to attack Iran, according to 4 people familiar with the matter. And we've learned the U.S. and Israeli strikes were launched on Saturday because intelligence showed Iran's supreme leader would be at a meeting of senior officials that morning, according to 2 sources briefed on the matter. In addition to Ayatollah Khamenei, the U.S. says 49 leaders from the Iranian regime have been killed. Iran has not confirmed all of the deaths. Ang salitang mapanganib ay nangangahulugang puno ng panganib at puno ng pangamba. Tila may kaguluhan sa buong mundo at maging dito sa Pilipinas. Makikita natin ang epekto nito sa mga nakaraang buwan. Nagkaroon ng mga bagyo, lindol at mga tensyon sa politika na nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa maraming tao. Sa darating na taon, maaring maraming pangyayari pa ang magaganap na magdudulot ng takot at pagkabalisa. The House Justice Committee continues to discuss the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Mavic Trinidad ng Abante ay nasa kamera para sa ikalawang araw ng pagdinig, agad naglatag ang nag-endorso ng ikatlong complainant o ikatlong complaint na si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ng kanyang Article of Facts. Ang Article of Facts ng third complaint ay nakabatay sa mga umano'y manumalyang disbursement of funds na hiniling ni Sara bilang vice-presidente. Araw nga ay tutukuyin kung sufficient in substance yung ikatlo at ika-4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos nang matukoy na sufficient in form o sapat yung anyo ng 2 reklamong kahapon. Ngunit anuman ang mangyari, anuman ang iyong paniniwala, maraming tao ang hindi maiwasang magtaka tungkol sa resulta at kung ano ang kasunod. Ano ang magiging global na epekto nito?
Ugnay niyan, tiwala ang House Justice Committee na bibilis ang kanilang impeachment proceedings. Sinabi ng Committee Chairwoman Jervil Luistro na mas magiging mabilis ang pagtalakay sa impeachment. Ngayong 2 na lang ang natitirang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi na dapat bigyan ng plataporma ng komite ang mga aligasyong may mga miyembro ng Kamara na tumanggap umano ng mali-malitang pera. Nagpaalala rin siya sa mga miyembro ng komiteng ituon ng deliberasyon sa mga isyong may kaugnayan sa VP Sara impeachment gaya ng confidential funds, pagbabanta ng bise sa First Family at kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Ang mundo ay tila isang mapanganib na lugar ngayon at nauunawaan na maraming tao ang nagtatanong ng tanong na ano ang mga ibang digmaan na maaaring mangyari sa hinaharap. Ang mga alalahanin tungkol sa ekonomiya, lalo sa epekto ng inflation at ang posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya ay nagiging sanhi ng pagkabahala ng marami. Kaya't narito ang kailangan mong gawin. Huwag magtuon sa anumang teorya ng pagsasabuatan. Huwag pansinin ang mga iyon. Magkakaroon ng mga tao dito, doon at kahit saan na magsisensationalize ng bawat kaganapan at magpapalaki ng bawat detalye ng anumang nangyayari. Ngunit una at higit sa lahat, anuman ang mga maaaring mangyari, ang mga mananampalataya kay Kristo ay inutusan na huwag matakot. Ngayon, kung sakaling hindi mo alam, ang Diablo ay napaka-influential ngayon sa mundo. Kung nakikita mo man ito o hindi, kung naniniwala ka man o hindi, ang Diablo ay may impluensya sa mga ideya, opinyon at pamantayan sa mundong ito. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 4 verse 4. Sa kanilang kaso, ang Diyos ng sanlibutan na ito ay binulog ang mga isipan ng mga hindi mananampalataya upang pigilan sila sa pagkakita ng liwanag ng Ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Isipin mo iyan sandali. Ang Diyos ng panahon ito, ang Diyos ng mundo ito, si Satanas, ay pinigilan ang hindi mananampalataya na makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Sa lahat ng mga kamakailang pangyayari na nagaganap, maraming boses sa mundo at maging ang ilang mga komentador na Kristiyano ay lumalabas na nagsasabi sa mga bagay tulad ng nakikita natin ang simula ng labanan ng Gog at Magog. Ito ay apokaliptong labanan na ipinahayag sa Ezekiel 38 at 39 sa Lumang Tipan at gayon din sa pahayag 20 verse 7 to 9 na nagsasabing pagkatapos ng 1,000 taon si Satanas ay pakakawalan mula sa kanyang pagkakabilanggo at lalabas upang dayain ang bansa sa 4 ng sulok ng lupa, ang Gog at ang Magog, upang tipunin sila para sa digmaan at ang bilang nila ay tulad ng buhangin sa dalampasigan at nakita ko sila'y umakyat sa malawak na kapatagan ng lupa at pinalibutan ang kampo ng banal at ang minamahal na lungsod, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Ang paksa ng Gog at Magog ay isang malawak na pinagtatalunang paksa at maging ito ay naging sanhi ng pagkakahati sa ilang mga lupon na may maraming iba't ibang mga eskola sa Biblia na nagbibigay ng iba't ibang mga interpretasyon patungkol sa mga oras at detalye kung sino, saan, ano at paano ito mangyayari. Ngayon, ngunit sasabihin ko sa iyo, mangyayari ito sa hinaharap na sa pagkakataong tayo ng mga banal ay kukunin ng ating Panginoong Diyos ng 1,000 taon sa langit at pagkatapos nito, si Satanas dito sa lupa ay mabibilanggo kasama ng kanyang mga anghel ng 1,000 taon din. At pagkatapos ng 1,000 taon, siya ay mapapalaya at habang ibinababa ng ating Panginoong Diyos ang bagong Jerusalem, ang bagong syudad kasama ng mga mananampalataya, si Satanas ay muli niyang dadayain ang buong mundo na lahat ng mga taong namatay na makasalanan ay muling mabubuhay at sila ay magkipagbaka para agawin ang trono ng ating Panginoong Diyos. Ngunit bababa ang apoy at lilipulin sila at ito ang tinatawag na impyerno. Ngayon, may iba pang mga boses na lumilitaw na nagsasabi na dahil sa nakikita natin ngayon, dahil sa lahat na nangyayari sa entablado ng mundo, hindi na tayo nasa 12 oras, kundi tayo ay nasa pintuan na at ang mga kaganapan na inilarawan sa 1 Thessalonica 4 verse 16 to 17 ay malapit nang mangyari. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw ng utos na may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. Pagkatapos tayong mga buhay na nananatili ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at sa gayon
tayo ay makakasama ng Panginoon magpakailanman. Bukod pa rito, mayroon ding ikatlong pangkat ng mga tao na nagsasabi na tayo ay papunta sa panahon ng kapighatian kung saan ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay lalala sa bagong antas. Ang Antikristo ay ilalantad at ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa lupa. Ang lahat ng mga potensyal na senaryong ito ay mahirap iproseso para sa maraming mananampalataya. Talaga bang papasok na tayo sa isang labanan na may apokaliptong laki? Talaga bang ilang sandali na lamang ang pagdating ng ating Panginoong Diyos? Lahat ng mga mensaheng ito, lahat ng mga posibilidad na ito ay walang malinaw na sagot kung ano ang nangyayari kundi ang Diyos lamang sa langit. Kaya ano ang gagawin natin? Patuloy ba tayo na mamuhay ng normal? Titigil na ba tayo sa pagpasok sa trabaho at magsisimulang mag-ayuno, manalangin araw-araw na naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos? Ano ang gagawin natin? Sa nakalipas na ilang mga panahon, araw, buwan at taon, napakaraming mga bagay ang nangyari na sa ating mundo. Dapat bang mag-alala ang mga Kristiyano tungkol sa mga huling araw? At isa pang tanong ay, dapat ba tayong mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari at kung gaano na tayo kalapit sa katuparan ng propesiya sa Biblia tungkol sa mga huling araw? Ito lamang ang ilan sa mga tanong na madalas sumasagi sa ating mga viewers. Kung tayo ba talaga ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Maraming Kristiyano sa buong mundo ang nag-aalala, hindi mapakali, nababalisa, marahil kahit tense pagdating sa kasalukuyang panahon. Isang araw, ang ating Panginoon Hesus ay naglalakad kasama ng kanyang 12 na disciples sa Mount Olivo. Lumapit sa kanya ang mga disipulo na nagsasabing na nagtatanong, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang lahat ng ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng wakas ng mundo?" Sa Mateo 24 verse 4-8, sinagot ni Jesus ang kanyang mga disipulo na mga salitang makakatulong sa ating lahat sa kasalukuyang araw na ito. Sinabi niya, "Mag-ingat na walang sinuman ang magdaya sa inyo. Marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at madadaya ang marami, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan. Mag-ingat na huwag kayong mabahala, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari. Ngunit hindi pa ang wakas, sapagkat magbabangon ang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom, mga salot, at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay simula ng mga kapighatian." Tingnan mong mabuti ang unang tanda na binigyang diin ni Jesus sa talata 4 at 5 ay mag-ingat sa pandaraya. Maraming mandaraya ang darating, maraming manloloko, maraming mga magiging mga lobo na nakadamit ng tupa. Ang pangalawang tanda ng kanyang pagdating ay sinasabi niya, "Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, at hindi ba't naroon tayo ngayon?" Ngunit sa sandaling nabanggit niya ang mga tunggalian na maririnig natin, sinabi niya, "Mag-ingat na huwag kayong mabahala." Bago pa natin marating ang ikatlong tanda ng kanyang pagdating, sinabi ng ating Panginoon Hesus sa kanyang mga disipulo, "Huwag kayong mabahala." Ngayon, mag-isip ka sandali at isipin, hindi ba't ito'y naaangkop sa atin at naaangkop mismo sa iyo? Sa araw na ito at edad, mayroong maraming kalinawan kapag tinitignan mo ang propesiya sa Biblia at kasalukuyang mga pangyayari, dahil tiyak na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Ito ay isang malinaw na bagay na makita na may malawakang kaguluhan at mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Kailangan mo lamang tignan ang kasalukuyang mga pangyayari at makikita mo na mayroong pagdami pagdating sa bilang ng mga tunggalian at mga digmaan at maging ang mga lingaw-ngaw ng digmaan sa buong mundo. Ngunit sa pag-uusap ng digmaan sa lahat ng media, sa mga visual na imahe na nakakagulat na umiikot online, sa mga komentador sa politika na nagsasalita tungkol sa banta ng potensyal na ikatlong digmaang pandaigdig, ano ang dapat natin gawin sa lahat ng ito bilang mga Kristiyano? Paano tayo mabubuhay ng may kapayapaan sa ating mga puso kahit na mayroong lahat ng kaguluhan sa mundo? Hayaan mong bigyan kita ng halimbawa. Ang apoy ay isang kapaki-pakinabang na likas na elemento. Ang apoy ay kinakailangan upang painitin ang isang silid o isang bahay. Ang apoy ay maaring muling tukuyin at dalisayin ang mga bagay tulad ng metal at ginto.
Ngunit gayon din ang apoy ay maaaring mapanira. Ang apoy ay maaaring maging mapaminsala. Ang parehong apoy na maaaring painitin ang isang bahay ay ang parehong apoy na maaaring sumira ng isang bahay. Ang parehong apoy na maaaring maglinis ng ginto ay ang parehong apoy na maaaring maging banta sa buhay. Ang punto ko ay may mga kaguluhan sa paligid natin. May takot sa paligid. Mayroong kawalan ng katiyakan diyan. Ngunit ang kaguluhan sa mundo ay dapat magdala sa iyo upang hanapin ang kapayapaan sa ating Panginoon Jesucristo. Sa halip na mag-alala tungkol sa pagkawasak na nagaganap sa mundo, magtuon sa salita ng ating Panginoon Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Nabubuhay ba tayo sa mga huling araw? Oo kaibigan. Mayroon bang lumalaking pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa pagitan ng mga bansa? Oo kaibigan. Nakikita ba natin ang mga tagutong, mga salot at mga lindol sa iba't ibang lugar tulad ng binanggit sa Mateo 24 verse 7? Oo kaibigan, nakikita natin ito. Ngunit dapat ba tayo mag-alala? Hindi. At narito kung bakit. Una, dahil sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, dahil sa track record ng Diyos. Pangatlo, dahil sa mahalagang kaloob ng banal na Espiritu. Sa mga hindi tiyak na panahon na ito, hindi ka dapat mag-alala. Dahil sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos sa atin ang hinaharap. Alam natin kung ano ang darating. Alam natin kung paano ito magtatapos. Hindi natin kailangan mag-alala dahil sinabi ng salita ng Diyos sa Lucas 21 verse 28, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, tumindig kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong pagtubos. Hindi natin kailangan mag-alala dahil sinasabi ng Mateo 6 verse 25-26, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, ni sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan ay higit sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, ni nag-aani, ni nag-iimbak sa mga kamalig. Gayunman ay pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't kayo higit na mahalaga kaysa sa kanila? At ang dapat magbigay sa iyo ng kapayapaan bilang isang anak ng Diyos ay ang track record ng ating Panginoong Diyos. Ito ay perpekto. Palagi niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga anak. Palagi siyang tapat. Palagi niyang inililigtas ang mga nagtitiwala sa kanya. Sa aklat ng Henesis, nang ang buong mundo ay puno ng kasamaan at kasalanan, pinanatili ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya. Pinangalagaan niya ang nagtitiwala sa kanya. Nang wasakin ang Sodom at Gomora, pinanatili ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. Pinangalagaan niya sila. Sa Eksodo, nang dumaan ang anghel ng kamatayan sa lupain ng Ehipto, pinangalagaan ng Diyos ang lahat na nagtitiwala sa kanya at naglagay ng dugo sa itaas at mga gilid sa kanilang pintuan. At nang ang tatlong Hebrong lalaki ay ihagi sa isang nag-aalab na pugon, nandoon mismo ang ating Panginoong Diyos kasama nila. Kaya ang punto ko ay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Hesus, si Jehovah, ay may malawak na track record ng pag-iingat sa atin, pagpuprotekta sa atin, at pagpapanatili sa atin. Sa makatuwid, wala tayong dapat ikatakot. Kaibigan, pakinggan mo ako ngayon. Sa pangalan ng ating Panginoon Hesus na makapangyarihan, si Kristo ang pangalan sa ibabaw ng bawat pangalan. Siya ang tagapasimula at tagapagwakas ng ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya hanggang sa huli. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manampalataya hanggang sa huli. Tulungan kami, Panginoon, na laging kumapit sa inyo, na huwag po naming alalahanin ang mga nangyayari sa aming paligid, bagkus ituon ang aming atensyon sa aming Panginoon Jesucristo lamang, na siyang magbibigay sa amin ng kaligtasan hanggang sa bandang huli. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa pagliligtas at pag-iingat sa bawat pamilya ng bawat nakikinig ng content na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat sa pagtatanggol sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.